Yon, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga. Sa mga sulok ng mundo, ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga ka-Streetwise, so kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, ito ngayon mga kababayan, no, so pag-usapan ngayon natin to. So, actually kasi, alam naman po natin, no, para background lang po, no, alam naman po natin na may naganap na rally nung isang araw dun nga po sa Loton. And then, ang nangyari is, malamang alam nyo na to pero babalikan lang natin. And then, ang nangyari, sa mismong araw na yon nag-interview si Nino Barsaga nung mga sinasabi niya nga na mga sumama sa rally pero hindi binayaran o kulang yung binayad. Okay. So, and then, kahapon, nalaman natin na itong SMNI po ay kakasuhan pala si Nino Barsaga. So, ayan ang sabi, di ba? So, ngayon, kinausap ngayon, hinanap ng SMNI yung mga tao na na-interview ni Nino Barsaga at ngayon, ang sinasabi ngayon sa interview is talagang binayaran daw po sila ng 100 petot. Binayaran sila ng 100 petot and then ngayon, binabawi na raw po nila yung sinabi nila kasi hindi naman daw nila alam na gagawin yun sa paninira. Okay. So, kahapon, na-interview natin yung isa, yung maliit na lalaki, tapos yung isa si Alice Vegeta. So, ngayon, meron na naman kasing bagong bumaliktad. Okay, so, ayun na pag-usapan ngayon natin. So, itong isang bumaliktad na naman, yan, ito, siya, si Kuya. So, nagsalita din to kagabi na, okay, dyan po sa interview po na yan is, na nabanggit niya nga na yung t-shirt pala is binigay sa kanila. Sinabi nitong lalaki na to na in-interview na yung t-shirt pala ay dalawang t-shirt pala yon and then pinagpalit-palitan nila din kinuha na ng video. So ngayon kasi ang lumalabas kasi ngayon mga taga-Loton pala to. Di umano mga taga-Loton daw to. Kasi alam naman po natin na nangyari po yung hearing, nangyari po yung rally ng SMN ng kulto ng ng rally po ni Kibuloy sa bandang Loton lang din. So itong mga tao na to na in-interview, ang lumalabas ngayon ay sila po yung mga tao na nakatira din po sa Loton. Kumbaga mga homeless. Okay. So bago natin reactionan to, panoorin muna natin kung anong sinabi nito ni Kuya. Sige. Kasi dito medyo detalyado 'Di ba yung pag niya dito, yung pagsalita niya. So siya yan, tinakpan ko lang ng ganyan para hindi po tayo copyright ng SMNI. Pero siya yan. Sige, panoorin natin to Sabi ni Vegeta, gusto lang nilang linawin talaga yung pangalan nila kasi nga parang nagamit lang ata kayo. Oo sir, sabi nga lang ako sir Sabi nga na briefing kami sir, ganun na briefing kami. Sabi nilang ganun, kunyari, taga-Tarlac ka, sabi sa akin ganun kunyari, bibigyan kayo ng 2,000, para sa akin yun tapos kunyari, 300 na binigay sa'yo, kunyari nagalit ka. Tapos ayun na acting, tapos binigyan kami tig-100. Acting lang yun sir, acting. Sino yung lapis sa'yo, boss? Iwan ko sir, hindi sino yun, lalaki na yun. Pwede pa-describe yung mukha? Kalbo. Hmm. Tapos siya, crime watch siya ng PNP. May naka-white t-shirt na may logo ng PNP. Kalbo. Oo. So anong unang pinagawa, boss? Yun na yun sir, binraping muna kami. Tapos sino nang bigay ng white t-shirt? Kasi naka-white t-shirt din. Yun sir, galing sa kanila sir. Tapos dalawang piraso na yun sir, dalawang piraso. Pagsalitan lang kami. Pagkahubad, tapos salit na naman, bigay ng dahil. So, alam mo ba na i-upload sa social media? Hindi po. Sabi kasi kunyari alam daw Kunyari nga daw, sabi sa akin, briefing muna kami, kunyari. Taga-Tarlac ka, sabi sa akin, sige. Kunyari, ganito lang, 2,000 ang bigay, tapos 300 lang yung bigay kasi ko. Parang acting lang, parang kunyarian lang. Ganun lang kadali, may 100 agad kayo, 10 kami. 10 kayo. Oo. Pwede pa pasabi lang sa camera, pa-describe lang yung mukha, tsaka yung nung lumapit sa inyo. Kalbo yun sir, kalbo yun kanina. Kalbo. Tapos, magkano binigay sa inyo? 100. 100 lang. Bakit yun naman tinanggap yung wala sir ganoon na naman doon sir pang merienda. Parang naisip mo ba nung huli, parang paninira ka ako yung sakban
Kaya humingi ako ng pasensya sa lahat, no? Sa inyo. That's it. Ganyan. Oo. Ay, humihingi kayo ng pasensya. Oo. Kasi nabiktima na, huli naman naisip, parang mali ako yun, parang yung pagsisinungaling yun Parang bandang huli, yun lang. Kahit sandaan na kami. Ayun yung lalaki na yan. Si Ninyo Barca. Okay. Boss, ipapakonfirm lang namin yung Sige boss, okay. ipaparecord lang namin. Marami yung mga kasama dito. Kilala ko rin yung mga kasama. Kayo, isa rin yan, yun. Diba, sandaan ka rin? Sandaan din sa'yo? Kasama kami yan. Hindi kami tayo sandaan. Bakit nga? Masama ba? Parang ano sa kanila, parang depensa nila yun eh. Boss, itong mukha na to, boss. Yan, siya Ito yung lumapit sa inyo. Ito yung, ano pangalan? Hindi ko kilala yun. Dito lang namin nakita yan. Yung X-Men. Sikap po yan. Sikap. Yung sikat ngayon. Hindi yata alam yung mga... Namumura yan sa social media ng mga politiko, kaya hindi siya. Boss, Okay, sige. Hindi kasi nung napansin ko na kasi yung mga kababayan, kung napanood nyo itong interview na to, mukhang sa Loton din talaga nangyaring interview. And then, ito pakita ko lang sa inyo, no? So, yung interview na yan, yung mama na yan, so balikan natin yung interview niya kay Nino Barsaga. Balikan natin. Teka lang. Kasi yung sabi kasi, nagkunwari siya na taga Tarlac. So, ito yung sinabi nung mama, nung sa mismong interview, Kanina nakita kita sa rally dito sa Loton, super aktibo ka. Bakit kanina inaaway mo yung kasamahan mo dahil nga sabi nyo, bakit wala pa yung pera, kulang? Magkano po ba ang usapan sa inyo, boss? Usapan namin, 2,000, 300 lang binigay. Taga saan po ba kayo? Taga-Tarlac po, bossing. Taga Tarlac, pero Opo. 300 lang ang binigay. Opo. Naunawaan nyo po ba yung pinaglalaban nyo sa rally kay Pastor Kibuloy? Wala po eh. Ibig sabihin, pera lang ang Pera lang nga po kapalit. namin. Okay. Hirap ng buhay. Salamat po. Dito active na active siya, no? Tapos nung in-interview siya ng SMNI, parang kinakabahan ng konti. So yun, yung binabanggit ngayon dito ng tao na to, kunwari taga Tarlac siya. So actually totoo naman, sinabi niya naman talaga sa mismong interview na taga Tarlac siya. So ngayon kasi mga kababayan, actually, may plano ata, no? May plano ata ngayon sila. Ewan ko lang kung matutuloy ngayong araw. Sila JDB, malamang kasama sa Go Philippines, no, na baka pumunta silang Loton at hanapin tong mga tao na to para i-confirm kung totoo talagang na taga Loton talaga sila or homeless sila na nakatira sa Loton. Kasi alam naman natin mga kababayan, di ba, yung Loton medyo malaki yan, di ba? Tapos doon sa gilid, yung merong bandang, yung maraming monumento, yung kay Bonifacio ata yun, yung monumento na yun. O tama? So marami talagang homeless doon. Okay. So ngayon, kung binayaran, kung totoo man, no, kung totoo man na binayaran sila ni Nino Barsaga, ngayon magkano naman yung binayad sa inyo ng SMNI? Di ba sa 100 nga pumayag kayo tapos dito kaya, di ba? Or posibleng tinakot na magsalita kayo, kung hindi kasama kayo sa kakasuhan. O, di ba? Pero ito ang punto natin mga kababayan, no. Syempre, hindi naman kasi tayo, ito lang in my own opinion, hindi naman kasi tayo talaga 100% na naniniwala sa mga bagay na to, especially na nagsalita tong mga tao na to. Pero ang pinupunto natin dito mga kababayan, kung totoo man na tanim t-shirt ito, ang unang tanong dito, saan nanggaling yung t-shirt? Saan nanggaling yung t-shirt na sinuot nila? Kasi dito kitang-kita naman dito mga kababayan na yung suot nila is talagang t-shirt talaga yan. Ganyan na ganyan po talaga yung t-shirt po na ginamit sa rally po ni Kibuloy. So, saan galing yung t-shirt? So, ngayon, ang sinabi ni Mama na nagpalit-palit sila ng t-shirt, 2 t-shirt lang daw po yan, din nagpalit-palit sila. Parang ayan ang lumalabas. So, ito na nga, sige, ito. Just for the sake of the argument. Sige, sabihin na nga natin na totoo. Na binayaran sila ng 100 pesos ni Nino. Okay. Sabihin na natin totoo. Ayan, tanong, ayan din naman yung ginagawa ng SMNI. Ganyan din naman gawain ninyo. Oh,
Kapag kayo gumawa, okay lang. Pag ginawa sa inyo, galit na galit kayo, magdidemanda kayo. So paano ko nasabi na ito rin yung gawain ng SMNI? Ito pakita ko sa inyo to. So ito. Yan. O ito, sino ba to? Yung Enrique Dado na to na pinagsasalita ninyo. O, fake news yan Di ba? Nagrereklamo kayo na fake news yung nilabas ni Nino Barsaga, kayo nga yung malakas na gumawa ng fake news. Ito, kung sino-sino rin naman ini-interview ninyo yung Enrique Dado po na yan, mga kababayan, hindi niya po natapos yung pagiging militar niya. Hindi pa disclose, hindi pa sarado kung ano ba yung reason kung bakit nawala siya sa pagiging militar niya. Ang sabi, umalis daw po siya. Ang sabi ng iba na dismiss. Ito nga Ito nga, wala namang kakwenta-kwentang tao to Ginawa ninyo political analyst Tapos yung sinasabi lang naman sa mga programa ninyo, puro paninira lang din. Gawain ninyo, pag ginawa sa inyo, galit din kayo. Hindi lang yan, meron pang isa, ito pang isa. Ito rin, ito. Yung vlogger na yan. Yung Guillermo Barido na yan. Itong Guillermo Barido na ito, mga kababayan, parang lang naman, parang sinto-sinto ito Akala mo ang daming alam Pero napaka-nonsense din naman ang sinasabi. So ano ba yung mga credentials ng mga tao na to na ini-interview ninyo para bigyan ninyo ng platform? So ang tawag doon, sobrang pangit na journalism. Ang pangit ng journalism ninyo, mga buwaka ng ina kayo, SMNI kayo. Ito nga yan. Ang daming sinabi nito na porke kilala niya raw si First Lady, kilala niya raw yung mga alalay ni First Lady, ang daming binanggit niya Pagkatapos, ito vlogger ito, tapos nung nakita ko yung follower niya sa Facebook, 900. 900 na followers. Sa TikTok, 1,000 lang ata sa TikTok. Sa YouTube, 300. Tapos binigyan ninyo ng platform. Journalism ba tawag sa inyo? Okay lang sana pagbibigyan na sana natin na sige, interviewin nyo yan one time. Yun nga lang, naging regular na sa inyo. So ngayon, dito sa mga to, anong tawag nyo dyan? Ito lang for the sake of the argument lang kung totoo na itong mga na-interview ni Nino Barsaga ay mga taga-Loton lang, mga homeless doon, at binayaran ng 100. At malalaman naman po natin yun kapag pumunta po sila JDB, kung matutuloy po sila. So ito yung punto natin dito. Gawain nyo yan. Gawain nyo yan. Kayo gumagawa niyan. Bakit nyo binigyan ng platform yung mga tao na yan? Ano bang mga credentials ng mga yan? Pagkatapos, kung totoo nga yung ginawa ni Nino Barsaga, pag ginawa naman sa inyo, galit kayo, magdidemanda kayo. Di ba? Ayan ang sinasabi ko sa inyo, masyado kayong sensitive Sa gawain ninyo, ang lakas-lakas ng loob ninyo gumawa ng fake news, ang lakas-lakas ninyo magpasalita ng mga tao na wala namang alam at walang credentials, pag ginawa sa inyo, galit kayo. Ito pa yung fake news nila, ito pa yung nakakatawa dito sa fake news nila regarding dyan sa rally Tapos ngayon, kanina nakita nung rally po, dyan po sa Loton, naglabas ka agad ng ng fake news yung SMNI. Ito paano niyo sasabing hindi fake news to? Higit sa 50,000. Sabi higit sa 50,000 taga-suporta ni Pastor Apollo, ni Mr. Kibuloy ang nagkaisa sa katatapos lamang na kakisab prayer rally na ginanap sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Nitong hapon ng Lunes, Marso 4, 2024. So ang sabi ng SMNI, 50,000 po yung pumunta. Ang sabi, pero ang totoo mga kababayan, ang pumunta, yan lang hundreds lang. Look, hundreds of people gather at Liwasang Bonifacio in Ermita, Manila on Monday, March 4, to call for justice for Mr. Kibuloy. Manila Police District said the crowd has reached 800. 800 lang. Ito. 800 din.
O, higit sa 800 supporter ni Kibuloy dumagsa sa Liwasang Bonifacio. Pagkatapos, yung binalitan ninyo 50,000. So, ano yun? Oh, di ba ito po yung isa sa mga ebidensya po natin na palagi pong ginagawa ng SMNI na fake news. So, ang punto dito, kapag kayo gumawa, ang tatapang ninyo. Pag binalikan kayo ng fake news, ang tawag nga dito taste of your own medicine. Yun. So, napaka-bullshit kasi, di ba? Napaka-sensitive nyo naman. Diyos ko naman kayo. Napaka-sensitive naman na naaabot talaga sa demandahan, ha? So, well, kung madidemanda talaga si Nino, so harapin na lang ni Nino yan. So, ang sabi ko nga mga kababayan, imbis na idemanda ninyo si Nino Barsaga, anong ginagawa ni Pastor? Diba? Anong ginagawa ni appointed son of God? Bakit hindi na lang, di ba, ang sabi ni Pastor, na hawak, di ba sabi ni Pastor yan, di ba? Ni Pastor Kibuloy, no? Na hawak ko ang buhay ng sanlibutan. O, di ba? So, kung hawak talaga ni Kibuloy yung buhay ng sanlibutan, bakit hindi niya na lang, di ba? Ikaw Nino Barsaga. Yan, matigok ka na. Di ba? Pwede naman ganun eh. Oh. So, kapag ngayon, ang lalabas ngayon, didemandan ninyo. So, lumalabas, fake news din yung paniniwala ng KOJC. Di ba? Yun lang. Ngayon lang, maiksi lang naman tong content natin mga kababayan, no? So, dyan po sa 469 po na nanonood. So, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video. At dyan po sa Team Replays. So, anong masabi nyo nga po dito sa, ano bang tatanong ko sa inyo dito? So, anong masabi nyo ngayon dito mga kababayan sa ginawa nga po ng SMNI? Na galit sila, di ba, nung ginawan sila ng ganun ni Nino, kung totoo man, and then, di ba, pag sila naman gumagawa ng mga ganyan klaseng mga bagay, di ba, ang lalakas ng loob nila. So, dapat lang talaga na, hoy, Boss Mike, dapat lang talaga natanggalan na talaga ng prangkisa yung mga buwakan ng inang mga yan. So, yan, sa pa-comment lang po sa baba mga kababayan at binabasa ko pong lahat yan. So, thank you po sa inyo, no, kay